Storytelling muna tayo, guys. Ito yung dragon fruit farm namin. Hindi kami gumamit muna ng cement post kasi wala kaming enough budget or mahirap iakyat yung mga cement, grava at saka yung poste dun sa bukid kasi mataas na siya masyado at it cost us a lot kasi ipapahakot mo pa sa mga tao ang yung labor niya sobrang mahal talaga yung labor ngayon compare sa materials na paggagastusin. So ang ginawa namin as marami naman kasi dun mga kahoy na mga ligaw or yung any kinds of trees na tumubo lang siya na native. So yun yung pinagagamit namin ng bilang poste dito sa dragon fruit namin. Kasi yung lupa dito is sobrang siya parang hindi siya naasikaso talaga. Sobrang pangit. Siya malagkit na matigas. Kaya yung ginagawa namin, dinagdagan muna siya ng compost sa ibaba para kaya yan ang nangyayari. So, kailangan pa namin siya lagyan ng masasampayan kasi lumalaki na sila. It takes sometimes pa talaga na ma-overcome namin to kasi alam mo na, bukid siya. Pero very lucky kami kasi yung tubig doon is galing sa spring. May spring water kami. So, hindi siya ganun ka problema. Tingnan nyo guys, siya. Mahirap siya akyatin. Sa totoo lang, mahirap yung nakuha namin na bukid kasi sobrang bukid na siya. Pero ang talaga papasalamatan ko is yung tubig talaga dun is sobrang blessed namin sa tubig kasi kahit ganun siya kabundok, may spring water siya. Doon kami kumukuha ng pangdilig namin sa mga pananim. Marami kaming mga prutas dun dyan. Any kinds of fruits na pang tropical is tinanim namin. May pinya din kami, may mga niyog, may mga dwarf coconuts, or may din kami dyan, may mga saging, any kinds of bananas nandun. Tapos, ang source of income namin talaga dyan is kopra. Malaki yung kitaan namin sa kopra kasi marami yung mga niyog dyan. So, probably, baka dito sa dragon fruits, maging okay siya for our source of income someday.